Mahuhuli na, naging bato pa. Ito po ang naging pahayag ni Direktor ng NBI, Attorney Melvin Matibag, kaugnay po ng warrant of arrest laban po kay Bato de la Rosa. Totoo naman kasi talaga yan mga tol. Nandun nakita na. Kaso lang, ano ba talaga ang tunay na nangyari? Bakit ba talaga nakaalpas sa NBI? Kaninong mga pagkukulang? Maraming mga tanong ang bumabalot po sa sirkumstansya na yon noong May 11, 2026. Pero sa pahayag pa din nito pong si NBI Director Melvin Matibag, ayon sa kanya, dapat tanungin si Robin Padilla dahil sa paniniwala po ng NBI, siya po ang huling kasama ni Bato de la Rosa bago po ito ngayon mawala muli sa harapan ng publiko. Maraming mga bagay-bagay ang pag-uusapan po natin sa live streaming na ito mga tol. Lahat po ito ay tumutukoy kay Bato de la Rosa, kay Robin Padilla, at syempre sa ating gobyerno. Ano na po ang kahihinatnan nito pong sitwasyon kaugnay ng pag-i-implement ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Kayo ba'y naniniwala pa na maaaresto pa itong si de la Rosa? Ako medyo nag-aalangan na ako sa sitwasyon ngayon Kasi kung si Gerald Bantag na di hamak na hindi kilala kung ikukumpara dito kay Bato de la Rosa at di hamak na mas mababa ang posisyon kay Bato de la Rosa, hindi mahuli, how much more itong si Bato de la Rosa na popular sa mga DDS higit kay Gerald Bantag, isang senador at pinoprotektahan pa ng majority ng mga senador sa kasalukuyan sa pangunguna nitong si Senate President Alan Peter Cayetano na demonyo sa paningin ni Top 1. Kaya pasensya na kayo kung ako po'y nagkakaroon na ng agam-agam na mukhang baka hindi na po ito maaresto pa ng ating gobyerno. Nasayang po talaga yung pagkakataon last May 11 kung naging sapat lamang sana ang bilang ng NBI personnel, malamang sa malamang hindi po makakaalpas sa pintuan po ng Senado ito pong si Bato de la Rosa Kaso lang, dalawang babaeng agent ng NBI lamang ang iniharang sa kanya para magsilbi ng warrant of arrest. Kaya ang nangyari, nagtatakbo ito pong si Bato de la Rosa at makalipas po ang ilang araw ay tuluyan na pong nakapagtago, nakatakas, pugante na po itong si de la Rosa. Ngayon, yung tumulong sa kanya di umano na si Senator Robin Padilla, pinalalabas pa nito ngayon na nagtatago daw po sa kidnapper ito pong si Bato de la Rosa. Sino ba tinutukoy na kidnapper nitong si Robin Padilla? Nagpapatawa ba ito o talagang iniinsulto po ang batas at ang ating gobyerno? Pero bago natin puntahan si Robin Padilla, unahin muna natin ito pong pahayag na ni Direktor Melvin Matibag. Sabi po niya, mahuhuli na, naging bato pa. Yan ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag hinggil sa umano'y pag-eskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ayon pa kay Matibag, dapat si Senator Robin Padilla ang tanungin kung nasaan si Senator Bato dahil siya ang huling kasama nito bago mawala sa Senado. Meron pong press conference kanina si Director Melvin Matibag at later on, papanoorin at re-reactionan po natin yung press conference po na yon. Ito naman po yung sinabi ni Robin Padilla. De la Rosa hiding from kidnapper. Nagtatago daw po itong si De la Rosa sa mga kidnapper. Pero hindi naman po ipinaliwanag nitong si Padilla kung sino ang kidnapper na kanya pong tinutukoy. Alam naman po natin na wala pong kidnapper sa puntong ito. Meron po ang gobyerno sa pangunguna nung panahon na yon ng mga NBI. At ang NBI, hindi po yung kidnapper. Sila po ay agent of person in authority. Kaya sila po ay merong otoridad, merong mandato sa isang law enforcement functions. At yun nga po, in this situation, ang pagpapatupad ng warrant of arrest
laban po kay Bato de la Rosa. Maraming mga nagsasabing DDS na wala daw pong authority ang NBI kasi hindi daw dapat po kilalanin ang warrant of arrest ng ICC. Sa aking opinyon, at ito naman po ay hango din sa mga opinyon ng mga legal expert, mali po sila. Maling-mali, partikular ito pong si Alan Peter Cayetano na sabihin na walang authority ang ating gobyerno para i-implement ang warrant of arrest. Hindi po yan galing sa foreign court. Yan po ay isang international court na nag-issue ng warrant of arrest. Magkaiba po kasi yung foreign court at saka international court. Ang foreign court ay tumutukoy sa mga korte sa ibang bansa. Samantalang ito pong International Criminal Court ay isang international tribunal kung saan dati po tayong miyembro. No? Bilang dating miyembro, meron po tayong obligasyon na dapat gampanan. Partikular kung meron pong mga akusado na nagtatago po sa atin at yon nga ay itong si Bato de la Rosa. Nauna na pong hinuli ng ating gobyerno, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pinanghawakan po dyan ng ating gobyerno na batas ay ang Republic Act 9851, kung saan sinasabi po doon na sa interes ng hustisya, kapag ang isang individual ay naiimbestigahan na o pinoprosecute na ng isang international tribunal, in this case, ito pong ICC, meron po tayong opsyon. Ibig sabihin, pwede po nating piliin ang dalawang bagay. Una, ang hindi isuko. Siyempre, ang national po natin na kumakaharap sa isang investigasyon, kung merong investigasyon na nangyayari dito sa atin. Sa parte naman po ng mga kasong ibinibintang dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Bato de la Rosa, malinaw po na sa kanilang pamumuno hanggang sa kasalukuyan, wala naman pong investigasyon na nangyari, wala pong kasong isinampa sa hukuman. Kaya bilang pagtalima doon po sa batas, ay pwede po nating piliin yung pag-surrender. At ganun po ang ginawa ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanya pong atasan ang Philippine National Police para arestuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin po sa Hague, Netherlands. Isinuko po siya doon dahil yun po talaga ang nakalagay sa ating batas. Wala pong puwang ang sinasabi po ng mga supporter ng mga Duterte na ito daw po ay dapat pang dumaan sa Philippine Court. Tayo po ay hindi na miyembro ng International Criminal Court. Kaya yung ginagamit po nila na artikulo bilang 59 sa Rome Statute ay hindi na po aplikable sa atin. Dahil nga po kasalanan yan walang iba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unilaterally, binaklas niya sa pamamagitan ng anunsyo niya noong March 2018 ang membership po natin sa ICC. At makatapos po ang isang taon, naging permanent na po ito, kaya since then, hindi na po applicable yung Article 59 sa atin. Pero malinaw din po ang naging desisyon ng ating Korte Suprema na sa mga panahong tayo po ay miyembro pa ng ICC, malinaw po na meron pa rin tayong obligasyon kung ano man yung napagkasunduan sa panahon ng tayo po ay member ng ICC. At ito po yung makipagtulungan sa paghahanap ng katarungan. Kaya yung mga ibinibintang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama po ng mga co-perpetrators niya ay sa mga panahong tayo po ay miyembro mula 2011 hanggang 2019. Anyway, mas maraming mga magagandang paliwanag ang mga legal experts tungkol po dyan at mamaya papakinggan din po natin ang paliwanag ng retired Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio. But before that, syempre, ito pa po yung ilan sa mga panawagan ni NBI Director Matibag kahapon. Sabi niya po sa isang ambush interview, siguro it's better na harapin niya yung warrant niya. Tinutukoy niya po rito ay itong si De La Rosa. Harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas.
yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also, pero yung tao ring bumalik yung magandang pagtingin sa Senado, no? Ang problema, mukhang hindi po ito makikinig si Bato de la Rosa sapagkat sariling interest po nito ngayon ang kanyang iniisip. At dahil nga po kaliwat kanan ng pagbanat ng mga DDS sa pangunguna po ni Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag, ang samahan po ng mga dating empleyado at retiradong miyembro ng NBI ay nagpahayag po ng kanilang pagsuporta kay NBI Director Matibag. Ito po ay press statement nila kahapon sa wikang Ingles, kaya ipatagalog po natin kay ChatGPT. At babasahin ko na lamang po sa inyo mga tol ang pahayag at pagsuporta ng mga dating miyembro o retiradong miyembro ng NBI. Basahin ko po sa inyo Ayon po sa kanila, kami ang NBI Retirees and Ex-Employees Association Incorporated or RECCI ay nagpapaabot ng aming walang pag-aalinlangang suporta kay Direktor Melvin Matibag at sa kanyang dedikadong pangkat ng mga ahente. Parang sa kauna-unahang pagkakataon naging vocal ito pong grupo po na ito, no? Ako, i-correct nyo na lamang ako kung mali po ako sa pagkakatanda ko. Simula po kasi nang tayo po na-involve sa political blogging, hindi ko pa po napapakinggan ang grupo na ito, no? Ilang taon na din po tayong nagbablog pero never pa pong nagsalita itong grupo ng mga retiradong miyembro ng NBI. Pero ngayon, sila po'y nagkakaisa at ipinapaabot ang kanilang pagsuporta sa leadership ni NBI Director Matibag at sa mga kawani po na aktibo ng NBI. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Pinupuri namin ang kanilang matatag na paninindigan sa pagpapatupad ng batas at ang kanilang pagsisikap na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila ng labis na mga hamon na dulot ng ilang miyembro ng Senado ng Pilipinas, pangalanan natin sa pangunguna nito pong si Alan Peter Cayetano. By the way, hindi po yung kasama sa binabasa ko mga tol. Gusto ko lamang banggitin at ipagdiinan na ang nangunguna talaga sa pagtatanggol kay Bato de la Rosa at pag-atake sa NBI ay itong si Alan Peter Cayetano. In fact, sinabi po ni Alan Peter Cayetano na under his leadership, hindi daw po matitibag ng NBI ang Senado. Pero yun po ay isang panlilinlang sa publiko sapagkat hindi po kailanman ninanais na tibagin ng NBI ang Senado. Kung meron mang tumitibag sa Senado, ayon nga po dito kay Agent Rick Diaz na binasa ko po sa inyo kanina pero marapatin nyo pong ulitin ko ngayon, para kay Alan Peter Cayetano, ang ginawang pag-serve ng ICC warrant of arrest ng NBI kay Senator Bato de la Rosa ay pagtibag sa Senado. Ayaw niyang aminin na siya mismo ang tumitibag sa Senado dahil sa mga ginawa niya. Kinumbinsin niya si Bato na lumabas sa pagtatago para bumoto sa kanya. Ito yung mga talagang pagtibag sa Senado na ang meron pong kaisipan o pinagmulan ay si Alan Peter Cayetano. Isinakay niya sa van papuntang Senado. Nang iseserve ng dalawang lady agents ang warrant, kumaripas ng takbo si Bato, papasok sa plenary hall at galit na nagsumbong. Pinadirect contempt niya ang mga NBI kahit hindi niya naman nakita dahil sa labas ng plenary hall nangyari ang foiled service. Kakabulol-bulol ako. Pasensya na kayo mga tol. Pinaaresto niya sa USAA ang mga agents. Nag-issue ang Senado ng protective custody kay Bato. Nagpaputok ng warning shot si Aplaska sa NBI agents na nasa GSIS. Niratrat ni Aplaska at USAA ang loob ng Senado at butas-butas ang salamin. Under attack daw ang Senado pero panay Facebook Live si Cayetano at mayorya ng senador. Inaresto ng USAA at mga pulis ang NBI volunteer driver na walang baril at pinagbibintangan na nagpaputok sa Senado. Narinig si Jinggoy
na pinapatago ang CCTV para hindi makita na walang NBI sa Senado, kundi sa katabing GSIS building. Ayaw tanggapin ng Senado ang subpoena at suspension ng Ombudsman. Kung titingnan mo ang lahat sa itaas, isa lang ang ginawa ng NBI, ang subukang arestuhin si Bato de la Rosa na performance of duty at legal, sabi ng DOJ at Solgen. Sa kabilang dako, lahat ng ginawa ng Senado ay illegal. Sino ngayon ang tumitibag sa Senado? Ang NBI o si Cayetano mismo at kasamahan niyang mga DDS na senador? Sa katanungang iyan, mga tol, ni Agent Rick Diaz, kindly comment your opinion. Sino ba talaga ang tumitibag sa Senado? Si NBI Director Matibag ba? O itong si Senate President Alan Peter Cayetano? Paki-comment nyo po sa chat area kung sino po ang sa paniniwala nyo na talagang sumisira sa Senado sa kasalukuyan. Balik po tayo dito po sa binabasa kong manifest of support ng mga retiradong miyembro ng NBI. Sabi pa po dito, nakakabahala ang di umano'y pananakot sa mga saksi at ang umano'y pagkakanlong kay Senador De La Rosa na nagresulta sa pag-iwas nito sa pananagutan, partikular sa panahon ng umano'y protective custody. Gayunpaman, ang kanilang dedikasyon sa katarungan kahit sa ganitong mahihirap na sitwasyon ay hindi namin binabaliwala. Bukod dito, mariin namin kinokondena ang mga padalos-dalos na hakbang na isinagawa ng mga gwardya ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Mau Aplasca. Anyway, gusto ko pong pagdiinan sa inyo ng punto na ang mga OSAA ay gwardya. Gwardya. Wala po silang law enforcement functions. Kaya malaking paglabag sa batas po sa pangunguna nito pong si Aplasca ang ginawa po nilang pagpapaputok sa loob po ng Senado. Hindi po dapat yan palagpasin ng ating gobyerno at sana ang investigasyon na isinasagawa po ng Ombudsman ay magresulta po talaga sa pananagutan. Partikular, diyan po kay Sergeant at Arms Mau Aplasca na ngayon po ay preventively suspended ng Ombudsman for 6 months without pay. Ituloy ko po ang binabasa po natin dito. Bukod dito, mariin namin kinokondena ang mga padalos-dalos na hakbang na isinagawa ng mga gwardya ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Mau Aplasca na di umano'y walang sapat na dahilan sa pagpapaputok ng baril sa mga ahente ng NBI at sa loob mismo ng Senado. Ang ganitong asal ay hindi lamang naglalagay sa panganib sa buhay ng mga ahente, mga mamamahayag at iba pang tao sa Senado, kundi sumisira rin sa mismong pundasyon ng batas at kaayusan na aming pinangahawakan. Dagdag pa rito, tinututulan namin ang mga pagtatangka ni Senador Amy Marcos na impluwensyahan ng Pangulo upang suspindihin at tanggalin sa pwesto si Direktor Matibag at ang kanyang mga ahente. Ito kasing makapal ang muka na si Babalina, mga tol, sumulat pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sinasabing dapat daw suspindihin ito pong si Direktor Matibag at yung dalawang mataasang katungkulan sa NBI. Anyway, yun naman po ay kanyang kagustuhan lamang. At naniniwala ako na hindi po papakinggan ng ating Pangulo si Babalina. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Pasensya na sa mga loyalista. Baka magalit kayo sa akin kasi tinatawag kong Babalina si Amy Marcos. Sabi pa po dito, dagdag pa rito, naulit ko. Naniniwala kami na ang hakbang na ito ay hindi makatarungan at hindi patas dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Mahigpit naming tinututulan ang anumang pagtatangka na takutin ng mga opisyal ng law enforcement na tapat na naglilingkod at ginagampanan ang kanilang responsibilidad ng may integridad. Bilang mga retiradong ahente at dating empleyado, nauunawaan namin ang mga komplikasyon at hamon na kinakaharap ng mga kasalukuyang nagsisilbi. Inihikayat namin silang manatiling matatag sa kanilang misyon
dahil alam nila nasa likod nila ang suporta ng mga taong minsang tumahak sa parehong landas at may kaparehong paninindigan para sa katarungan. Idagdag ko lamang mga tol sa pamamagitan ng isang tanong. At ako'y naniniwala na hindi lamang ang mga retiradong opisyales ng NBI o empleyado nito ang sumusuporta sa leadership o sa NBI sa ngayon. Naniniwala ako na marami sa ating mga manonood ang sumusuporta sa NBI sa pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag. At kung kayo'y isa po sa mga sumusuporta sa NBI sa kasalukuyan, i-manifest po natin sa pamamagitan ng pag-chat diyan po sa chat area ang inyong pagsuporta. Mag-comment lamang po kayo ng yes, sinusuportahan po natin ang NBI kasi malaking bagay po ito mga tol. Sa bawat live stream na ating ginagawa at lubos ako nagpapasalamat sa inyo, libo-libo po ang nanonood sa atin. At perhaps makakarating po ito sa kaalaman ng mga empleyado at miyembro ng NBI. Kapag ka nakikita po nila na malakas ang suporta ng publiko, mas naniniwala po ako na gaganapin po nila ng tapat ang kanilang serbisyo at mas mamomotivate po sila sa kanilang mission. At in this particular issue, ang paghuli dito po kay Bato de la Rosa. Kaya ipakita po natin ang suporta natin sa NBI sa pamamagitan ng pag-comment nyo po dyan sa chat area o kaya naman sa inyong mismong mga social media pages or newsfeed. Lagi po nating i-share yung mga magagandang ginagawa po ng NBI dahil katulad po ng sinabi ko kanina, magmo-motivate po sa kanila yon para patuloy po nilang gawin ng tapat ang pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin. At sa huli, sinasabi po dito ng mga retiradong miyembro ng NBI, sama-sama nating hangarin ang isang sistemang nagpapahalaga at gumagalang sa tuntunin ng batas at mananatili kaming kasama nila sa mahalagang adhikaing ito sa pagkakaisa o sa pakikiisa. Napakaganda ng statement na ito ng mga retiradong miyembro ng NBI at ang tanging maitutugon po natin dito, syempre, ay ang pagsama sa kanilang pagsuporta sa NBI po natin ngayon sa pamumuno ni Direktor Melvin Matibag. At balik po tayo doon po sa issue ng pag-aresto kay Bato de la Rosa. Marami po ang nagtataka, bakit hindi inaresto si Bato de la Rosa samantala hindi naman po nag-issue ng TRO ang Korte Suprema? Ang maisasagot ko na lamang po dyan sa aking espekulasyon, yan po ay siyempre diskresyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi muna arestuhin ito pong si Bato de la Rosa, kaya wala tayong magagawa sa bagay na yon. Pero ang tanging magagawa po natin ay patuloy na manawagan sa ating gobyerno na sana soon as possible time, i-implement na po ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Bagamat ngayon mukhang imposible na. Pero sana maramdaman po natin ang aksyon ng ating gobyerno dyan. Sana wag po itong matulad sa nangyari kay Gerald Bantag na 2023 pa lamang may warrant of arrest na at anong petsa na ngayon? 2026 na. Hindi pa rin nahuhuli si Gerald Bantag. Pakinggan po natin ang isang abogado na in-interview po dito ng DZMM Teleradyo. Sabi po dito sa kanilang titulo, no Supreme Court TRO. So why wasn't Bato arrested? Nagtatanong po yung abogado. Pakinggan po natin ito mga tol. Partner, ito na ang ating unang makakausap, ang ating unang panuuhin. Para sa araw na ito, ang pag-uusapan naman po natin ay ang panawagan nga po ng isang grupo na sumurrender na nga itong isang pugante na to Pugante na ang turing sa kanila. Pugante. Ako naniniwala akong pugante na talaga ito pong si Bato de la Rosa. Hindi ko na kinakailangan mag-aral pa ng abogasya para lamang paniwalain ng sarili ko na siya po'y pugante sapagkat malinaw naman po ang inilabas na jurisprudence po ng ating Korte Suprema. Basta marunong ka lang naman bumasa at umunawa. Kahit hindi ka abogado, pag naunawaan mo yung jurisprudence na yon, yung desisyon ng Korte Suprema, tuturing talagang pugante na ang sino mang meron pong warrant of arrest na nagtatago po sa batas. At yan po ngayon ay si Bato de la Rosa.
sa kanya dahil actually bahagi na siya ng most wanted list ng Interpol. Isa po siyang active senator on duty, si Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos nga po niyang tumakas dito sa ICC warrant of arrest niya. Kasama natin ang convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang morning po. Danny at Rica sa programang Balita Patan. Hi, magandang umaga, Dan at Rica. Thanks for having me on. Our pleasure, Attorney. Salamat, Attorney. Opo. Attorney, simulan po natin sa panawagan po ng inyong grupo, ang Duterte Panagutin Campaign Network. At ito nga pong pagtatago ni Senator Ronald de la Rosa. Kayo po ba ay nagulat sa mga aksyon na parang teleseryeng probinsyano na nangyari noong nakaraang linggo? Ako hindi nagulat kasi alam ko madrama to si Senator Bato at saka si Senator Alan Peter Cayetano. So, obviously, yung politika, yung pagpunta niya ng May 11, it's nothing about serving the nation, di ba? It's just about taking over the Senate. 13 votes. Siya yung pang number 13. At tapos, Bago natin patuloy na pakinggan niya, may nakita lang akong biglang comment Sabi dito, si Robin ay dapat ma-revoke ang conditional pardon niya for breach of the rule of law and harboring a fugitive. But unfortunately, Tallboy Sisid, hindi naman po conditional pardon meron si Robin Padilla. Absolute pardon meron po siya. At generally, ang absolute pardon ay irrevocable. Hindi na po yan pwedeng bawiin maliban na lamang sa tatlong dahilan. Kung meron pong misrepresentation or fraud, kung meron pong hindi pagsunod doon po sa legalidad ng pagbibigay ng absolute pardon, at yung isa nakalimutan ko lamang. Pero wala po akong nakikitang dahilan sa ngayon para po bawiin ang absolute pardon dito po kay Robin Padilla. Ang nakikita ko po ngayon na posibilidad ay kasuhan po siya ng panibago, no? Yun po ay ang obstruction of justice. Kung ang mga senador ay meron pong immunity from arrest, wala po silang immunity from suit, no? Ibig sabihin, pwede po silang sampahan ng kaso. Kaso nga lang, syempre, ang obstruction of justice ay may kaparusahan lamang ng hindi po lalagpas sa 6 na taon. Kaya kung makasuhan po siya at labasan ng warrant of arrest, hindi po pwedeng arestuhin si Robin Padilla. Pero ang mahalaga, sana makasuhan. Balik po tayo sa pakikinig po dito, mga tol. ayos na. Kasi pagpasok niya, meron na siyang protective Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Boy Sisid. Kung yan ang paniniwala mo, so be it. Paniwalaan mong conditional ang binigay kay Robin Padilla. custody. At bay na yung NBI at yung mga arresting officers. So, nagulat ba ako? Hindi masyado. Kaya lang talagang nakakalungkot. Kasi yung Senado talagang bumagsak na ang trust rating Naniniwala sa ako. bayang Pilipino. Mm. Kasi paano mo pagtitiwalaan ang ganyang Senado na they have no capacity to govern? Napakagulo nila. The last thing was really a circus. Sabi nila, you elect clowns, you get a circus, di ba? So, ganun nangyari last week Kaya bagsak ang Senado at si Sara Bato na wanted for one of the most heinous crimes ng international community, hindi lang ng Pilipinas, international community, nagtatago at pinabayaang makawala at makatakas. So, that's entertaining. Kaya lang, it's Entertainment na nakakabwisit, no? Hindi po yun entertaining, no? Yun po ay nakakabwisit With due respect dito sa abogado. Kasi pag sinabi mong entertainment, nakakapagbigay ng saya Pero yun ay binibwisit po tayo. Biruin mo, meron po tayong 13 senador ngayon na majority sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, tapos pinrotektahan po nila ang isang pugante sa pagkatao nitong si Bato de la Rosa? tragic. At the same time, it's comic. Attorney, kasi siguro naman lahat kasi ang pinag-uusapan itong Republic Act 9851, di ba? Mukhang ito parang sinuportahan doon sa komento na binigay ng siguro nasundan niyo yung sinabi na si Solicitor General, di ba? Si Attorney Darlene Berberabe, na sinasabi niya na talagang pugante na at hindi pwedeng gamitin ang local court to serve the warrant of arrest.
against kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato. Nung nakita niyo yung ganitong reaction at mukhang umani ng suporta ko sa social media, attorney. Hindi naman ako nagulat kasi alam ko naman si Dean Berberabe, din namin sa UP Law. Oo. Eh, tama naman yung kanyang pag-iisip eh. Tama naman yan. Ang kinagugulat ko lang din, kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Yan ang malaking katanungan. At dapat ang sumagot yan, with due respect, si Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasi siya yung punong ehekutibo eh. Alam niyo mga tol, sa totoo lang, kung walang utos mula kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman kikilos ang PNP para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh bakit ngayon hindi nagawa yon ng PNP? Tapos nung ginawa ng NBI, parang hindi naghanda. Kaya sa huli, lahat po ito babagsak ang sisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko maging kritiko ni Pangulo pero isa yan sa mga katanungan na talagang hindi maiiwasan. Bakit hindi inaresto si Bato de la Rosa sa kabila ng wala naman pong inisyong TRO ang Korte Suprema? At kaugnay po ng mga legalidad tungkol sa issue na yan, may mga pahayag din po ito pong si dating Associate Justice Antonio Carpio at pakinggan po natin. Opo, si Alvin po ito. Maya-maya po kasama natin si Doris Justice. Ano po yung impression po ninyo sa nangyari sa Senado? Bagamat noong nakarang linggo pa po yun, ang turing nyo rin po ba kay Senator Bato de la Rosa ay isang pugante na? O hindi pa siya dapat tawaging pugante at this point? Well, pwede natin siyang tawagin pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest, no? And he has been charged already before the International Criminal Court. Opo. Yung yung crime against humanity, tinatawag natin yan. Sabi ni Pido Dido, pag inaresto si Bato sa Senado, magkakasakitan kaya siguro hindi nagbigay ng order. Ako ayoko na mag-comment sa punto na yon kasi si Pangulong Bongbong Marcos ang nakakaalam eh. Lahat naman ng mga sasabihin natin ay opinion lang natin at pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero mas nais ko na malaman kung ano talaga ang tunay na dahilan at ang tanging makakapagsabi niyan si PBBM. Yet, syempre, hanggang ngayon, wala naman po tayong nadidinig sa parte ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan ninyo na dahilan, nirerespeto ko yan, pero again, ang mga sinasabi po natin ay hindi po nagre-reflect sa isipan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, crime with the universal jurisdiction. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country. Any country can acquire jurisdiction over him, or any international body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts as part of the law of the land general principles of international law, yung customary international law. So, kahit na hindi natin in-adapt dito by Congress, by law, automatic yan. We are bound by customary international law. So, we are bound if a court has already acquired jurisdiction, like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law. Opo. And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction. Kahit anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito can acquire jurisdiction and prosecute. So, yung sinasabi nila na walang jurisdiction dahil wala pang court warrant of arrest from a local court. Hindi totoo yan. Dahil Hindi totoo yan. Bakit? this is a crime of universal jurisdiction. Any court that prosecutes and
takes him into jurisdiction dahil nahuli sa bansa nila na it's part of the investigation by an international criminal court. If that court has jurisdiction, automatically we have to recognize also yung mga processes or court orders. Yon ang problema dito kina Alan Peter Cayetano at sa mga DDS. Ayaw nilang i-recognize, no? Yung ipinapaliwanag po dito sa atin nitong si Justice Carpio. Bakit? Kasi politically biased sila pabor para sa mga Duterte at mga supporters po nito. Ang katotohanan dito mga tol, itong mga abogado na sumusuporta kay Ronald De La Rosa, kung hindi po yun mga maka-Duterte, kung yun ay mga neutral lamang, hindi po ganun ang kanilang mga legal na opinion. At punta na po tayo, maikli lamang, dito po sa naging pahayag ni NBI Director kanina sa press conference dyan po sa Manila City Hall. The law enforcement, talagang may monitoring kami at hanapin natin. It is there's a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na meron mga mag-actually arrest o yung warrant of arrest, we have to monitor. Sir, since we are monitoring, sir, once na matagpuan po natin o makaharap ng mga NBI agency, Senador Bato, we will serve the warrant of sir, or arrest or hihintay pa ba natin yung sagot ng Supreme Court sa mga petition? Well, there's a committee, there's an interagency, there's a detective. That question, I don't have to answer. I cannot answer, I'm sorry. Because that's Yun ang problema kapag ka walang maliwanag na utos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Dito ngayon nagkakaroon ng confusion. Tingnan mo, tinatanong si Director Melvin Matibag kung makikita ba si Bato de la Rosa habang hindi pa lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema at kung aarestuhin ba siya, hindi masagot ni Director Matibag. Kasi walang particular na instruction. That is, comparatively speaking, different sa naging posisyon ng ating gobyerno last year kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. But anyway, wala na tayong magagawa dyan. Ang tanging magagawa na lamang po natin ay patuloy na mag-ingay sa harapan ng publiko and hopefully madinig po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos o kaya ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, higit sa lahat ng Korte Suprema na magbigay na po ng desisyon dito po sa issue na ito para hindi po nagugulo ang isipan ng mga Pilipino. Ang dami-daming mga abogado, pare-parehas na nakapasan ng bar examination, pero iba-iba ang interpretasyon sa batas. Kung magsasalita na po ang Korte Suprema dito, wala na magiging dahilan at even ang ating Pangulo, even ang mga abogado, kung hindi sumunod sa sasabihin po ng Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ay May 19, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat at shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.